sa makapadasig nga awit wa tay lain gyud nga tugyanan sa atong kinabuhi ug atong alagaran ang ato ragyong Dios. Actually si Joy usa siya sa mga gisuportaran sa ato ang misyon. Diin siya namuhat dito sa Tawi-Tawi. I don't know kung still available pa ba yung bayanan eh. Kunya na tayo mga lalaki dihang mga single pa. Nya gusto pod mong mamuhat dito sa Tawi-Tawi. Pagampo mo sa Ginoo alang niya. Okay, good morning. Alang sa matag-usa ka nato. Gamay ka ang tao di ay. Kamu des taas, may buntag. Kumusta man mo? Okay ra? Padayon nga nakigbisog nga sa unahan. Alright, in behalf sa tuang Senior Pastor, bot kong mo awhag alang sa matag-usa ka nato. Salamat sa Dios sa niini nga bulan, gikan sa May 1 hangtod sa May 31, diin gihimo nato ang matag-adlaw nga prayer and fasting. Og salamat kaayo sa mga katawhan sa Dios nga nahimong naghatag og panahon higayon sa ilahang kinabuhi sa pagpuasa og mga pagampo. Busa ang atoang culmination nga paghimuon karong June 1 atol sa tuapod nga prayer meeting. Busa giawhag ang tanan dili lamang kadtong nag-join sa prayer and fasting for the whole month, bisan pa ang tanan nga mga members nining mao nga church giawag usab sa pag-attend niining mao nga prayer meeting service. Tungod kay ang mga pagampo sumala ka ganina sa giplas ito no katong nagistorya dito si Pastor Albert ito Jordan Ibere. Moto siya nga to ang speaker last Wednesday dinhi. Unya nagtandog nga no bagyod nga magampo ta. Unya kay kun Kristohanon daw di daw mahimong may nampuon, delikado siya nga mahimong maadto-ngadto sa dili maayo nga sitwasyon. Tungod kay musugot ta og sa dili sa matag adlaw na atag gipalibutan sa nagkadaiya nga mga tentasyon. Unya posible nga mahulog ta ngadto sa panulay, delikado ang ato ang espirituhanong kinabuhi. Por iso nindot gyud alang sa Kristohanong kinabuhi nga mainampuon. Niya ang pagkamainampuon mausab kini ang kinabuhi nato ingon nga Kristohanon gininhawa. So nabaluta sa dagan karon sa tuang sitwasyon sa kapanahonan. Por iso gani si Jesus bisag unsa kahiktik sa iyahang mga schedules samtang dinhi pa siya sa kalibutan, nagahin gid siya og panahon diin makigistorya siya ngadto sa Dios nga Amahan. Mao man usab diha kanato. Tungod kay nabaluta nga kun wala gyud ang Ginoo, wala gid tay mahimo. Praise be the name of the Lord. Now, kun dili lisod alang kanato, another thing, gawas sa prayer meeting nga giawhag nga manganhita mo atenta, ako na lang pong i-take ang opportunity, i-grab ang opportunity sa pagpahibalo nga ang katong nagapangandoy o nagatinguha nga mahimong mudawat o mo-undergo sa water baptism, dunatay kining orientation of water baptism every first Sunday of the month. Unya kini pagahimuon alas 2 ang takna sa hapon. So giawhag kun kaning unsa ni kanang nagatinguha mo. And then ang ato pod nga membership orientation paghimuon pod every fourth Sunday. So atong other Sunday ra no nga paghimuon ginahimo ang atong orientation. Unya alas 2 sa gihapon ang takna. Og salamat sa Dios nga by this coming Sunday do natay tingali i-receive nga membership o mga membro, tingali more than 30 ka mga membro. Ug salamat sa Dios niya na nga nagpadayon pag-uswag, pagtubo ang ato ang iglesia. So alang ni adtong mga nagatinguha sa katong nag-apply na sa pagka-miyembro,
Please, before 9, this coming Sunday, during second service, na mo di are, kay i-recognize mo ingon nga membro. Okay, daghang salamat sa inyong pagpatalinghog. Akong giyang tanon sa pagbalik sa pagpanindog samtang ato ang pagbasahon ang pulong sa Dios nga moy ato karong pagatagaag pagtagad niini nga kabuntagon alang sa tuang mensahe sa John, sa last chapter of John, verses 15 to 22. John 21, chapter 21, verses 15 to 22. Ang pulong sa Diyos nagingon, when they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Yes, Lord, he said, you know that I love you. And Jesus said, feed my lambs. Again, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? And he answered, yes, Lord, you know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. The third time, he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him the third time, do you love me? He said, Lord, do you know all things? You know that I love you. And Jesus said, feed my sheep. Very truly, I tell you, when you were younger, you dressed yourself and went where you want. But when you are old, you will stretch out your hands, and someone else will dress you and lead you where you do not want to go. And Jesus said, this is indicate the kind of death by which Peter would glorify God. Then he said to him, follow me. Peter turned and saw the disciple whom Jesus loved was following them. And this was the one who had leaned back against Jesus at the supper and had said, Lord, who is going to betray you? Verse 21, when Peter saw him, he asked, Lord, what about him? And last verse, Jesus answered, if I want him to remain alive until I return, what is that to you? You must follow me. Ang Diyos magapanalangin sa iyahang pulong. Salamat Ginoo sa dakong kahigayunan sa makausapan ni ining kabuntagon. Din kami karon makahimo sa pagpatalinghog sa imong pulong samtang ikaw makigsulti ginamit ang imong alagad. Ginoo panalangini ang imong mga pulong. Kini dunay dapit sa matag kasing-kasing. O kini o Dios mahimo namong dugang giya sa among pagkinabuhi samtang kami nagapadayon sa pagtinguha gayud sa maminatud-on nga pagpangalaga diha kanimo. Panalangini ang tanan nga niya karon sa pangalan ni Ginoong Hesus. Ang tanan magaingon, amen. Magalingkod ta uban ang presensya si Ginoo. Ako pong ginapangumusta pinagi sa ngalan sa tong Ginoong Hesukristo ang atong makigsunan nga naa karon sa ilang panimalay, nagapaminaw sa ilang mga radyo. Unya usab sa ato ang mga kaigsunan nga nagasubaybay diha sa ilang FB. Diin ang Dios magapanalangin kaniyo samtang ipaluna ninyo inyong kaugalingon. O labas sa tanan nga nihi kanatong tanan nga niya karon ning mao nga dapit, pwede ba atong lingion atong nasa tong nasa tong tuo niya pagkatapos pwede tingali natong i-extend ba atong kamot or yango-yango lang sa. Okay? Timaan nga nalipay ka nga niya karon. Nalipay ba mo niya mo karon? Praise the Lord. Yan ang lipay pod mo nga nagkita ay matag-usa. Yes, no? Labi na gito na utang lipay gyud kay makabayad na gini. Bitaw. Mora na itong kalipay nga diin kita nagkita ay sa usa ka semana diin dinhi nini nga dapit o abi ninyo nini mo nga dapit usa kini ka dapit nga diin dapit nga atong masinati gyud ang presensya sa Ginoo. Dapit nga diin dunay kasiguruhan diha sa Ginoo. Hallelujah. Now sa tibuok bulan sa Mayo, ang mga mensahe nga tuang nadunggan nagahisgot kini, nagatandog kini mahitungod sa atong pagpangalagad about service. Og nagtuko nga gikan sa unang Domingo hangtod niadtong Domingo ug hangtod karon nga ready na tingali ang atuang ginabuhi apan tingali usahay do na pay mga pagduduha so that's why mao kini karon ato ang pagahisgutan aron gyud nga ang atuang pagpangalagad nga sa Ginoo mahimo gyud nga sentro ngadto kaniya unya makinausa man ang dagan sa tong kinabuhi wa gitay lain nga tugyanan og saligan ang Dios lamang gayon.
o ang kinabuhi nga tuang naangkon karon nga atong gipahimuslan kini atong pagagamiton alang gayud sa pagpasidungog lamang diha sa Dios. Nabot kong magaisgot ni ining kabuntagon mahitungod sa uluhan sa to karon nga mensahe, transform to serve. Transform to serve. Gibag-o aron mga lagad. Now, matag-usa tingali sa tuang matag-usa kinabuhi, of course, dili mahimo nato ang pagkaplag sa matuod nga Dios, ang ato ang pagtugyan sa atong kaugalingon ngadto sa Dios, kun ang ato ang kinabuhi dili pod na bag-o. O dili pod mahimo nga ato ang pagpangalagad nga sa Dios mahimo makapahimuot sa Ginoo kun ang ato ang kinabuhi wala pod mga usab. So tungod ini ang ato ang matag-usa ka kinabuhi gitinguha gyud nga mahimong makapalipay ug makapahimuot sa Dios og atong hinumduman nga ang Ginoo nga nagtawag kanato duna gyud siya'y katuyuan. So nagpasabot nga wala ta gitawag sa Ginoo sa wala lamay kapuslanan. Gitawag ta sa Dios tungod kay dunay plano ang Ginoo diha nimo. Amen. Dunay katuyuan ang Dios diha nimo. So tungod ani igsuon kini nga istorya karon sa mao nga passage, nagahisgot kini, nagatandog kini alabaw gyud sa tanan ngadto kang Simon Peter. Daen usa kay gayon nahimo siyang disipulo sa Ginoo. Unya pagkatapos miabot pod sa panahon nga nahimo pod siya nga na failure sa iyahang kinabuhi. Now, ang pagkapakyas sa kinabuhi igsuon ko sa Dios tingali musuguta og sarili usahay ma-experience ginato. I don't know kung sa inyong kinabuhi doon na ba mo'y kasinatian sa mga kapakyasan. In other words nga, doon na tayo kinigitawag nga weakest point sa tuang kinabuhi, doon na po tayo gitawag nga mga strong points sa tuong kinabuhi, right? Now, ato sa tan-aon, kuhaan gamay o background ng kinabuhi ni Pedro, si Peter, Simon, one of the 12 apostles or disciples of Christ. And then, he became a leader of the church in Jerusalem after resurrection and ascension of Jesus. So nahimo siyang leader. Unya usa siya ka mananagat. Usa siya ka mananagat nga gikan sa Galilea. Nga tungod niya na nahimo nga siya misunod ngadto kang Jesus, Peter followed Jesus after he was encouraged to do so by his brother Andrew. So si Andrew maoy nagadasig kaniya nga mga lagad pod ngadto sa Ginoo unya pagkahuman sa pagtawag sa Dios ngadto kaniya mi follow pod siya. Unya sa diha nga nahimo na siyang apostolis sa Ginoo, nahimo na siyang sumusunod ni Kristo. Jesus mato pa ni was called Cephas, no? Peter was called Cephas by Jesus. Nga buti pasabot dining word nga Cephas, stone, ligon. Gani usa kay gayon nga istorya diha sa Matthew nga nagisgot ingon si Jesus kanto sa mga disipulo, alang kang kinsa ba ako kaninyo sa inyong pagsabot o sa inyong pananaw. Unya dito si Peter niingon nga ikaw ang anak sa Dios. Di ba niingon dayon si Jesus sa tinuod nining higayon na tukuron ko ang akong iglesia. Nini nga bato. Ano? So Cephas. So makita nato karon ang kinabuhi ni Pedro nga diin gitagaan gyud og importansya sa atong Ginoo. Perhaps indicating the promise which Jesus saw in him in spite of his reckless temperament and impetus. So si Pedro, doon na siya pinasahi po nga kinaiya. Madali-dalion. No, madali-dalion nga mohimog desisyon sa iyahang kaugalingon. O gani, ato ni siyang nahibaluan, nga usa kay gayon samtang nakig-uban siya kang Ginoo Kristo, naghimo siya og pakigsaad, di ba ni saad siya, ingon pa niya, Ginoo dili tagyud ka isalikway ni pagabiyaan. Pero sadto ang pagsaad ni Pedro wa gid niya mabarugi. Tungod kay sa diha nga gidakop si Jesus, unya pagkahuman nagpahipi siya sa dapit nga diin dito naglantaw diin si gitaral si Ginoo Kristo. Gilimod niya si Jesus makatulo ka bisis usa mitugtugaok ang manok. So, nagpasabot nga ang pagtugtugaok sa manok nagpahinumdum ngadto kang Pedro sa iyang saad kay Jesus nga napakyas siya.
So makita nato pod nga ang Ginoo dunay mga bahin sa tong kinabuhi nga panahon nga doon natay himuon nga mga pakigsaad ngadto sa Ginoo, mupahinumdom og dunay gamiton ra pod ang Ginoo. So, delikado pod ay puno nga panahon unya nga adto tas tumbalay, unya mangupad tas tung manok, unya paghuman mo kalit lag tuktugaok. Igsuon ko sa Dios basig doon na kay pakigsaad sa Ginoo unya nagipahinumduman kasi mong manok. Okay? So ang Ginoo gusto manggod nga kung unsa nga tuang pakig saad nga to kaniya, kinahanglan gyud nga tuang tumanon. So sa kinabuhi ni Pedro dinhi makita nato nga usa siya ka tawo nga dunay kinaigod nga madalion na gino. Pero bisan pa ni ana nga mga butangan, in spite of his failure, nahimo sab siya nga bold spokesman. Kanang way ko kahadlok nga musulti may tungod kang Kristo. Sa pipila ka makatuigan in the New Testament niadtong mga kalihukan sa Kristohanon. So makita nato nga akong gingon nga ganina doon na siya strong point sa iyang kinabuhi, doon na po siya weak point sa iyang kinabuhi. Same like us, no? Nga doon na po tayo mga ligon nga bahin sa tuong kinabuhi, na po tayo mga kahuyangon. Now, ingon pa nila, sumala pa sa mga Bible scholar, kasagaran daw sa mga nahimong disipulo or apostolis ni Jesus, doon nagyoy kining gitawag nga kasinatian o doon ay kahibalo may tungod sa kining gitawag nga pangisda, fisherman. O gani, kung ato ang tanawon din sa istorya, nga sa diha nga murag na discourage si Pedro, nahimo nga mibalik siya sa ihang dati nga panginabuhi. So tingali sa pagsabot gani matud pasoban sa pagsabot okay ra to kang Pedro tingali nga nibalik siya sa pagpangisda kay wala na may Jesus sa ilaha nga kauban. Within 3 years nga diin nakig-uban gitagbo sa Dios sa ilang mga pagkinahanglan unya gitudluan gid sila unsaon pagsalig unsaon pagtuo diha sa Ginoo. Pero miabot gid ang punto sa diha nga nawala na si Jesus ngadto kanila, miabot pod nga murag nilaylo sa pagpangalagad. Unya tingali hunahuna ni Pedro kinsa pa may mobayad sa ko ang mga bills, sa ko ang mga bayronon, sa ko mapagkilang sa matag adlaw, mobalik na lang kog pangisda. Murag yunana no. Unya ang uban pod ay mga komentaryo ay dili maayo tungod kay dili baya siya didto dapita gitawag. Mo gani gikuha siya sa iyang pagkamangingisda gani kay dili to mo plano sa Ginoo diha sa iyang kinabuhi. Dunay plano ang Ginoo nga maayo para sa iyang kinabuhi. So nagkadaiya ang mga komentaryo tingali bisan pagani tingali pod sa tuwa makaingon pud ta nga ngano man gyud pod tinuod no nga mibalik pa man si Pedro sa iyang dati nga panginabuhi nga unta ang Dios nagtawag naman kaniya. O gani tingali nakalimot si Pedro nga matud pa diha sa diyan, for without me you can do nothing. So diha pod mismo sa tuang kinabuhi mga igsoon, usa ka higayon tingali ang Dios nagtawag. Pero gumikan tingali sa mga pagsulay, mga problema nga miabot diha sa tong kinabuhi, nahimo sab nga tingali ang ato ang espirituhanon nga kinabuhi nahimong nagkaanam og kaunlod. Unya nakaunahuna na lang tapod nga mubalik na lang kay maora man diay gihapon. Unya pagkatapos muhimo na lang ta sa atong kaugalingong mga lakang nga without knowing nga during the time akong balikon si Pedro kauban sa iyang mga kaubanan nga mga apostolis, within 3 years wala gyud sila magutmi maskin kaisa. Wala sila mawadi og pagkaon ni minsan kaisa. Gani day usa ka higayon sumala pa nini nga istorya nga sa diha nga ang mga katawhan nagpunsisok sa pagsunod-sunod ngadto kanila na problema ang mga apostoles unsay ipakaon ug unsay nakita ra didto 5 ka tinapay ug 2 ka isda nga gidala sa bata. Giampuan gipasalamatan ni Jesus ug unsay nahitabo ang 5,000 ka mga katawhan nangabusog nakakaon og nasubraan pagani og 12 ka bukag. Di ba milagro? So, diha sa ilang pagpakiguban sa Ginoo sa tanang panahon sa ilang kinabuhi, wa gyud sila pasagdi sa Dios. Akong pangutana, sa matag adlaw ato bang gikauban ang Ginoo? Ug sa atong pagpakiguban sa Ginoo sa matag adlaw, gipasagdan ba mo sa Ginoo?
Gibiyaan ba mo sa Ginoo? Wala tingali. Now, kining sitwasyon karon makita nato nga ang Dios nagapadayag gyud sa iyang dako nga tinguha og paghatag og bili bisan pa sa kinabuhi ni Pedro. Now, mangutan na ta karon tungod kay gingon ako kaganina halos sa iyang mga disipulo o mga apostoles mga mangingisda man day. Why did Jesus call so many fishermen to follow him? Ngano man gyud nga gipili man gyud ni Ginoong Hesukristo kining mga mangingisda aron sa pagsunod ngadto kaniya. Diha sa mga mangingisda dunay mga pinasahi nga mga kinaiyahan nga diin iyang nakita ug atong makita. Number 1, makita nato the fishermen are courageous. Courageous. Now Jesus needs brave people, need people to follow him. So sa ato pa, ang Dios nagatawag o makatawhan nga mga isog. Dili mga isog nga makig-away, mangaway, kundili mga isog, una, mupadayag sa kamatuoran, mulaban sa kamatuoran, o mga lagad diha sa Ginoo taliwala sa mga pagsulay. Amen. O mao ka na ikaw karon. Gitawag ka sa Dios, gipili ka sa Ginoo kay nakita sa Dios isog ka. Isog ka. Unya, gawas pa nga isog, they are brave men, they are dedicated sa ilang kinabuhi nga to sa Dios. Dedicated. Nga tungod niya na cannot easily be distracted. Nga sa ilahang sa ilahang kinabuhi, sa ilang pagkatao, ingon nga mangingisda, dedicated gid sila sa ilahang trabaho. Dedicated sila sa ilang kaugalingon. Unya dili gid sila magpasamok o magpa-distract. And fishermen do not quit. Dili gyud sila moundang. Besang pagsungsungon ang hangin, besang pag magbagyo, magulan o magunsa diha may kuha o wala, dili gid sila moundang isip mga mangingisda. Nagpasabot, determinado sila sa ilahang kinabuhi. Igsuon ko sa Ginoo, mao kini gipangita sa Ginoo nga makatawhan mga tao nga isog, dedicated sa ilahang kinabuhi, dili mo undang, dili mo talaw sa pagpakigbisog taliwala sa mga pagsulay, mupadayon sa pagpangalagad nganha sa Ginoo. O gani, ato pa ni Pastor Jun, murabag tagalibing temple, nga bisan pa kung pandemic, mangita gyud paagi aron makapadayon sa pag-express sa ilahang pagpangalaga diha sa Ginoo. Wow. Nabisan pa og kining gitawag nga apektado kaayo ang mga ekonomiya nato maski naapektahan ang ato ang mga panginabuhian pero magpabilin ra gyapong mainiton, madasigon nga magapangalagad nganha sa tong buhi nga Dios. Amen. Hallelujah. Praise God. And gawas pa nini, they know how to take orders and they know to work together. So ang ilahang kinabuhi, kabalo sila. So sa ito pa, they are knowledgeable. Unya, kabalo sila, unsaon nila, ipahigayon nila ang ilang kaugalingon, iplastar nila ilang kaugalingon. Unya, unsaon nila po nga sila padayon nga mag-usa diha sa ilahang mga trabaho. So nagpasabot nga doon na sila ikining gitawag nga unity. Unya, courage, nga diin padayon nga magahimo sa ilahang mga buluhaton. Now, sa kinabuhi ni Pedro, in spite ni ini nga kinaiyahan nga nakita sa Dios, doon na po, sa akong giingon, doon na po siya ikinigitawag nga mga kaluyahon. O gusto sa Dios nga usbon niya gyud totally ang kinabuhi ni Pedro. Now, God want to transform Peter's life. Nga tingali, kini nga kinabuhi, nga buot baghuon sa Dios, mo sab tingali ang atong hulagway sa atong kinabuhi karon. Now God wants to transform Peter's life. Peter went from greatest failure to the greatest firebrand. Unsa man ang iyang failure? Una dito gisgutan, denied his Lord 3 times by a fire. Diba? Samtang gidakop si Jesus, unya nagpahipi ra po siya dito sa unahan, diin dito siya mitipon ra po ni atong nagdabok, atong nagdaob. Dito ra po siya lingkod-lingkod, po siya dito samtang
taon gidagmalan si Ginoong Kristo. Unya usa kay gayon dunay mga sulugoon o nakakita nga to siya nakamayo nga siya kauban ni Hesus. Unya giingnan nga kining tawa na o kauban man ni anak nga Hesus o, ni anak nga Hesus. Pero sa iyang giingon, dili ay. Niya sunod na po gibalikan kauban lagi ni, wala dili lagi. To ikatulo, wala gani ko kaila ana. Tanawa, dito dayon mitugtugaok ang manok. So, kining pagdumili o paglimod nato di ay sa atong tinuod nga baruganan o diha sa atong pagtuo kang Ginoong Kristo, makonsidered nato kini nga dili maayo nga kahimtang sa atong kinabuhi. O dinhi, makita po nato nga gilimod no ni Peter si Jesus. Unya, luyuan ning tanan, miabot po sa punto nga kini si Pedro, he declared his Lord on Pentecost in the fire and power of the Holy Spirit. Sa diyan nga dito sila sa Apirom, unya pagkatapos miabot ang panahon nga diin nga ilang gihulat, nga mikunsad kanila ang gahom sa balaan nga espiritu nga daw kalayo, unya human diha niya na, unsay nitabo, mitindog si Pedro, unya mipadayag sa pulong sa Dios bold kayo nga niadtong higayuna sa iyang pagwali 3,000 of souls ang nahimong naagak diha sa tiilan sa Ginoo. O gikan niadto nahimo nagi siyang firing nga mga magwawali unya naukay ang mga katawhan sa bisan asa nga dapit diin siya magawali. Wow. And ang week pa ni Peter nitong higayuna, Peter had fished all night and caught nothing. Sa iyang pagbalik, balik siya pagpanagat. O kaloy sa Ginoo, di buok gabi siyang nanagat, wagi kuha. Wagi kuha. Apan, bisag wa siya kuha, unsay gimo ni Jesus, Jesus had turned his failure into success. Nga naman, sa diya nga misugo si Jesus ngadto kanila, nga itaktak ang pukot ngadto sa tuo nga dapit, unsay nitabo? Nakakuha sila og dagko og daghan kaayong mga isda. So luyo sa ilang kakapoy o kahago, makita nato nga ang Ginoo sab sa gihapon naghimog mo pamaagi nga luyo sa iyang kapakiyasan, duna ra pud gihapoy kalampusan o mayuhon nga sitwasyon nga iyang masinati diha sa iyang kinabuhi. Nga tungod nini usab napakita og napadayag dito ang dugang pangkinaiyan ni Peter, Peter's impulsiveness and self-confidence. Ining kinibang sa iya habang pagkamapugsanon gyud. Nga unsay iyang gusto, unsay iyang desisyon, diha mao gyud. Unya kampante ra gyud kay siya siyang sarili. Nakalimot siya sa kun nagiingon kaganina nga ang Biblia nag-ingon kun wala ang Ginoo wala gitay mahimo. Without God, without Christ in our lives, we are nothing. Bisan pag unsa ta kaigmat, bisan pag unsa ta kabarunong, kung wala nato gyud giila og recognize ang Ginoo desong kinabuhi, ang tanan natong mga effort, mga igsuon ko sa Dios kakawangan. Hallelujah. And then he was sincere and he worked, but there were no results. Niabot na ba sa punto po sa inyo ang kinabuhi? Nga grabe niyo mong paningkamot. Matinud-anon gyud ka sa imong trabaho. Naninguha gyud ka. Pero paghuman, walay klarong resulta. Kapoy, hago. Nagpasabot, igsuon ko sa Ginoo nga kung nato, gitagaag pagtagad gyud ang Dios, wala gyud tay mahimo. Mosab kini, tingali mahitungod sa tong pagpangalaga di sa Ginoo. Dunay mga believers, dunay mga Kristohanon, they sincerely believe that they are doing God's will, but their labors are in vain. Sometimes, atong giilang sa atong pagbuhat tingali, naatas kabuton sa Ginoo. Pero, kawang man, why? Because they are serving without direction of the Lord. So, igsuon ko sa Ginoo, sa atong pagpangalagad nga na sa Dios, kay tungod kay kini, diniyos man, langit nun man, para langit man gyud ang atong tinguha. Dili ta nag-agad sa tuang tawhanon nga mga kahibalo, mga abilidad, nga diin mahimo ta nga moingon ta nga mosaksis ta sa tanan natong pagabuhaton. Igsuon ko sa Dios, we need always God's direction in our lives. Sa tanan nato nga pagahimuon, nagtuo ko matagos sa kanato doon natay kaugalingon nga mga tinguha ug plano sa atong kinabuhi. Maayo na siya mga igsuon ko sa Dios.
Apan ang Biblia nagisgot nga kun do naman kay plano, isulti nimo ngadto sa Ginoo. Ipahibalo nimo ngadto sa Dios kung gusto ka nga kanang imong plano mahimong malampuson. Kay kun maghimo ka sa imong mga plano o mga tinguha nimo sa imong kasing-kasing without acknowledging the Lord, may posibilidad nga sa tumoy ni ana frustration ang labas. O usahay baya di baya kita di baya ta kadawat og mga kapakyasan. Unya pagkahuman, diya na punta maka-realize nga napakyas ta, sakit kaayo para nato. Human na, nasakitan na ka. Kay lagi walay pagmahay nga maguna. Pero sa laing bahin, kung doon naman tayo mga kapakyasan, ayaw kaluya. Ayaw pagquit. Ayaw pagundang. Padayon. Bangon. Unya sa diha sa imong pagbangon, kung unsa to'y mga kapakyasan, kung unsa to'y mga kakulangon nimo, himuon nimong hatagan nimong pagtagad, og unya diha niya na maglakaw ka uban ang Ginoo sa tibok nimong kinabuhi. Praise be the name of the Lord. Pwede ba natong palakpakan ang atong Ginoo? Hallelujah. Praise be the name of the Lord. So tungod na ni mga igsoon ko sa Dios, gikinahanglan nga naatagayo sa direksyon sa Ginoo, nganuman kay kun wala dili ta maka-expect o dili ta magkadahom nga ang panalangin sa Dios atong maangkon. But if we obey His directions, we will receive God's blessings and our labor is not in vain. And that is biblical in 1 Corinthians chapter 15 verse 58. Be steadfast, unmovable, always abounding in the works of the Lord, for as much as you know that your labor in the Lord is not in vain. Sometimes maghimot ang mga effort din sa kalibutan, mga igsuon ko sa Dios. Pero usahay kakawangan. I don't know kung ako naman yung na testimony tingali na paday sa una katong uso pa katong flood control. Unya narbaho mi sa flood, nag-repair lang mi. Kami nga mga batanon dito sa Busaon. Unya do nami kanang gusto namong kanang project nga mong mahimo namo nga ika-counterpart namo sa church. So may resulta nga grabe namong paningkamot. Unya ang nagdala sa flood control nga project dito sa barangay, matag Sabado gustong pabalihon mi. Pero dili gid mi mo bali. Pero namugos gyud lagi nga para panon, dili lang mi mo bali, sir, kanang kuan mi. Ay problema sa mo, manakop lamig baki para mong sudan. Kaya lagi dunay plano. So nahuman ang flood control. Pirma nami sa payroll. Paabot mi pila ka semana hangtod himong buwan. Wa gi kwartang nahiabot namo. Di ay giidlom. Dito murag nahugno mi. Pero salamat sa Dios kay wa man to gihapon mahinungdan nga nangawala mi diha sa Ginoo. Hinunoa nakakuha og lesson namo. Nga bisan daig unsa natong pagpaningkamot dinhi sa kalibutanon nga mga tinguha. Kalibutanon nga mga buluhaton. Para sa kalibutan mo resulta gitag kakawangan. Pero ang atong pagpaningkamot sa pagpangalagad alang sa Ginoo, gamay man o dako nga atong gihimo para sa Ginoo. Ingon ang saad o pulong sa Dios, your labor in the Lord is not in vain. Ang imong mga paghago, ang imong mga pagpaningkamot, ang imong mga pagsakripisyo, dili kawangon sa Ginoo. Hallelujah! So igsuon ka sa Dios, mas nindot gyud ining mubuhat para sa Ginoo. Kung maghatag matag panahon nga atong igugol ining kalibutan na diha sa Ginoo, diha gyud sa Dios. Kay dili makawang og di ta kawangon sa Ginoo. Now, how the Lord transformed the life of Peter in spite of his greatest failure. Now, in the passage of the Bible, nga di na to ang gibasa kaganina, niya mukutlo ta dito po sa verse 5 sa chapter 21, there are 3 questions from Christ prepared Peter for great service. So, dunay tulo ka mga pangutana nga mismo gyud si Jesus nangutana, nga to kang Pedro, nga kini nga pangutana tingali, pwede po natong himuon karon nga mo'y pangutana ni Jesus diha sa imong kinabuhi, sa akong kinabuhi, o sa atong kinabuhi. Okay ra ba mo? Okay ra mo kung pangutanon mo karon ni Jesus? Doon ay mga pangutana ni Jesus? Unya makatubag gid kaha mo?
Siguradong perfect ang tulo ka pangutana. Alright, mo di karon atong tanawon. In verse 5, nagingon din he called, basahan sa nato, aron masabtan ginato sa verse 4. Early in the morning, Jesus stood on the shore, but the disciples did not realize that it was Jesus. In verse 5, he called out to them, "Friends, haven't you any fish?" And they answered, "No." No. Or, naba mo'y pagkaon diha? Yan, ibalo na to, considering nga kining maong mga grupo sa mga katawhan nga nangisda, nga mga disipulo ni Kristo, they are hungry. Gutom sila. Kisabay nakatisting din ka ng panagat. Di ba? Di mahutang kag baon, gutom yun no. Unya, labi na nagsalik ka nga, o sige, kanang dito na taon niya, kuha na to, magkuha og sudanon, kaunon. Unya, wa. They are tired. And of course, they are discouraged ng mga disipulo. Gutom, kapoy, nadismaya ng mga disipulo. O grupo ng mga katawan. Nga naman, because they had fished all night and caught nothing. Nga matod pa nila, maski na lang itong kabayo-kabayo sa dagat, ilang makuha. Wa gyud. Wa gyud. Now, igsuon ko sa Ginoo, nakatisting na babuo, naka-experience na babuo sa inyong kinabuhi, nga grabe ninyong paningkamot, adlaw o gabi ninyong paningkamot. Unya pagkahuman, nabaliwala lang. Usahay tingali, mo po ni tingali nga to ang may dangat. We are defeated and we are exhausted. Muna-muna na itong paningkamot sa itong kinabuhi, nga mahimutang madaugon, mahimutang malampuson, mahimutang nga makapundar, unya paghuman, we are defeated. Kinsay malipay? Di ka malipay. Madismaya, giga. Mura bitaw sab kining farmers, no? Kining farmers, muna-muna nang excited na kayo nga makaharvest og palay o makaharvest og mais. Unya paghuman before ma-harvest, giugpaan og ilaga, hurot. Dismayado. Nanumgo sa una nga dunay nagloan og basakan, unya gibasak na, gipinance niya, unya pagkatapos nindot na kayo ang dagan, paghuman 1 week before, nga kanang sa tawag ani, harveston na. Naunahan og harvest mga ilaga. Hapit na matay, kay giatake. Munang kalibutanon nga mga tinguha, kanang mga paghago. Di lang nato damhon. Unya sometimes po, maabot po sa itong kaugalingon tingali nga kung mga lagat ta sa Ginoo nag-expecta nga tanang panahon always right, always good. Unya pagkatapos kung dili maayo gani ang kahimtang, dili maayo gani ang sitwasyon, makiuntalon nga no, manlod, nagtininood, magkupagpangalagan, matinumanon, magko sa kung ikanapulo, naghatag, magko Ginoo, nagtabang, magko Ginoo, nga na, ingon ani man eh. Niabot ba po na sa inyong kinabuhi, nangutana mo sa Ginoo? I-commit mo tanak kung kagalingon diyan ni mulod, gano'ng ingon ani man eh. Don't you know, brothers and sisters in the Lord, doon ay mga panahon nga mabot diya sa itong kinabuhi nga tingali, mga panghitabo nga wa nato gidahom, but remember, God still loves you so much. Ang Dios nagpabilin nga nahigugma diha kanimo. Og tanan nga mga panghitabo nga nagahitabo sa tong palibot, hinumdumi, God is in control. Og ang mga panghitabo nga gialaw sa Ginoo diha kanimo, igsoon ko sa Dios, set your mind ngadto sa Ginoo, uban sa imong kasing-kasing, everything that happened diha sa tong palibot, God has a purpose. Dunay plano ang Dios. Ayaw lang kadismaya. Pabilin lang ng mga lagad nga magkusganon. Ayaw lang pagundang. Padayon. Sa panahon hinuon nga diin dunay mga dili maayong sitwasyon, padayon ta nga muduol nga to sa Dios. Kay nahibaluta nga ang Ginoo nga atong gialagaran, ang Ginoo nga atong gituuan, walay pagkabalhin. He is the same yesterday, today, and forever.
O siya lang pod ang Dios nga matinud-anon sa iyahang mga saad. Matinud-anon ba ang Dios sa iyang mga saad? Yes, hallelujah. O nagsaad siya kanato, He will never leave us nor forsake us. Doon ay mga tao nga usahay tingali mo saad na to, muunong yun. Unungan ta. Pero sa lang kapag pamilok ni mo, nangawala na. Asa na. Kung kaigo lang sa saad. Pero ang atong Ginoo igsuon, He is faithful. Matinud-anon siya. Asa man ka nga dapit sa sitwasyon sa imong kinabuhi, naay Dios nga imong kauban. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Por eso, unsay gingon ni Jesus, itawag niya mga disipulong ng utana. Naba mo'y kuha, naba mo'y pagkaon. O kini nga pangutana, of course, asking his life-changing question. Usa ka pagpangutana ngadto sa iyang mga disipulo nga diin makahatag og pag-usap sa kinabuhi nila. Nga diin sa ilang kinabuhi niadtong higayuna nga murabag milaylo sila sa pagpangalaga sa Dios ug gipakita dito ni Ginoong Jesucristo unsa gyud ang Ginoo nga naghatag og pagtagad ngadto kanila. Praise God. So tungod nini, ingon pa dinhi, Jesus called to his disciples, no? Have you caught any fish? Pero sa iyang pagpangutana, atong tanawon may igsuon, kung atong pamalandungan, nagatuo kita, Jesus already knew the answer. Sa iyang pangutana mismo, nakabalo na siya unsay tubag. Nakahibalo na ang Dios unsay ilahang gikinahanglan. Pero nga naman yun, nagapangutana man si Jesus may tungod ni ini, nga pangapangutana. Tungod kay He wanted them to tell Him their needs. Nangutana si Jesus nga to kanila, kung nakakuha ba mo, na ba mo ipagkaon, nahibalo na ang Ginoo unsa ang tubag. Wala gyud sila kuha. Pero nganong gipangutana pa man gyud ni Jesus, kaya nakahibalo naman dahil siya. Mura na po nagyapon ba sa itong kaugalingon nga kung doon na Diyos, nganong lisod-lisod man ko. Oh? Pero doon ay plano ang Ginoo sa kung nagingon. Now nga na pa magigipangutana, kay di ay gusto lang yun sa Dios nga kung unsay atong panginahanglan, atong isulti ngadto kaniya. Naaba ka karoy panginahanglan diha sa Ginoo? Naaba kay tinguha karon diha sa Ginoo? Isulti ngadto niya. Ingon gani ang Pilipos Kapitulo 4, ayaw kabalaka sa bisan unsa nga mga butang, di ba? Ayaw kabalaka sa bisan unsa. Ano sige magkabalaka? O sabay mo gikabalakaan. Nga usahay kita tingali, magpaso-paso sa tuang balay, balik to and fro, nabalisa kaayo, usabay gikabalakaan. Unya pagkauman, mapiktahan ang mudo sa tuang Kristohanong kinabuhi. Unya ang uban pa mapiktahan pagayod, gumikan kay dili maayo ang atuang kaugalingon. Unsabay gikabalakan. Ingon sa pulong sa Dios. Kung doon na mo gikabalakan, isulti. Isulti. Pinagi sa pag-ampo. Uban ang pasalamat. Wow. Ugay na pasalamat ta sa Dios nga sa atong church sa Living Temple doon na gigigahin nga adlaw alang sa mga pag-ampo. Nga unta nindot kayo kung ingon ani nga atong attendance during sa prayer meeting pagkanindota gyud. Ngano? Ngano? Tungod kay kung maminaw ang Dios sa usa duha tulo ka mga katawhan nga nag-ampo, mas labaw nga daling maminaw siya kung daghan. Hello? Puriso, mas nindot yun. Kung unsa ka mahinungdanon para kanato maigsoon ang adlong Domingo, nga diin kita magtigom alang sa pagsimba sa Dios, mas labing mahinungdanon ang adlaw sa panagtigom diha sa mga pag-ampo. Kay kini nga sitwasyon, mo kini ang panahon nga diin kita nagkahiusa sa paglig-on sa usag-usa sa tuang espirituhanong kinabuhi. Praise the Lord. Por iso, padayon ta sa pagpangalaga nila sa Ginoo. Padayon ta nga magahimo sa mga butang nga diin magkapahimuot sa Dios. Hallelujah. And then, He knows how things are in our lives, but He longs to have us to tell Him. So, kung naibaluman siya sa mga butang atong gikinahanglan sa atong kinabuhi, nangandoy sab siya nga sa atong kinabuhi, atong isulti, but may pasabot ni maigsoon,
atong i-acknowledge sa atong kaugalingon nga kung wala gyud ang Ginoo nga ato ang sultian, ato ang tuhuan ug atong saligan, ang tanan natong mga tinguha pakyas gyud. Mapakyas gyud. Now, nagtuo ko nga dili kita gustong mapakyas. Murag na ay gamay imin ako nadunggan. Katuray dili gusto mapakyas. Sagad diri sa tuwa karon ay gusto ra gid mong mapakyas. Ambot basi ganahan mo no, malipay day mo mapakyas. Nga kung mga pakyas baya ta sa tuang mga tinguha baya maguol baya. Maguol ba mo mapakyas? Mo abnormal man ang tao dili mo katawa nga napakyas ya. No? Pero di kahit mo pakyas bulampos ganita grabe pa natong pamalita. Di ba? Tungod sa kalipay, di ba? So, gusto kita og kalampusan, kadaugan, katumanan sa tuang mga tinguha. Apan kini mga igsoon mamahitabo lamang kung ato ang gitagaag pagtagad ang direksyon sa Ginoo diha sa tong kinabuhi. Sama daw sa nga kung kita gusto gyud og kaluwasan, mamaluwas, gikan sa bisan unsang tingaling posibleng nakagapos diha kanato, tingali, makaingno nato unas nung kagano, we must admit that we are lost. We are lost. Wala kita. Wala kita. Kung wala ang Ginoo. Before He can fill us, we must admit that we are empty. We are empty. Sa may punon sa Ginoo, kung puno na kadaan. Pero kung wala kasi mong kaugalingon, ibutang ni mo jud imo kaugalingon sa Dios, Lord, wala gyud ko Ginoo, wala gyud ko. Kuno sa mga wala gini Ginoo. Ang Dios damor nga mohatag og pagtagad diha sa imo kinabuhi. Praise God. Hallelujah, hallelujah. Pagkamaayo sa Ginoo. Pagkamatinud-anon sa Dios sa iyang mga saad. Praise God. And then ikaduha nga punto. Usa ta mo to sa ikaduha. The first question is, usa to? A simple question. A simple question. Nga tingali mingon ang Ginoo, kumusta man mo mga anak? Napa ba mo'y gikaon? Kumusta man mo mga anak? Napa ba mo'y igasolina sa inyong sakyanan? Nga mahal naman kayo ang gasolina? Kumusta ba mga anak? Nagtubo na ba ang inyong negosyo? So, igsoon ko sa Dios, pananglitan kung wala nato ni makita. Pasin, nakalimot ta. Natingali pa yung kumusta man anak? Ang imo mapaghago sa pagpundar sa imong panginabuyan, may asinso ba? Pasin kung wala. Katungod yan na nakalimot ta. Nga waday nato ma-acknowledge siya sa atong kinabuhi. We need Jesus. We need Jesus. We need God's direction in our lives. Kung gusto ta nga mahimong mo success atong kinabuhi, follow Jesus. Follow Jesus. Hallelujah. Keep His commandments. Meditate on His word. Ug ang saad sa pulong sa Dios, imong masinati ang kalampusan o kadaugan sa imuhang kinabuhi. A simple question nga diin naghatag og pagtagad mahitungod sa kamatuoran diha sa atong kinabuhi. Ug tingali, another thing mo ingon ang Ginoo, kumusta ba ang imuhang pagpangalagad? Kumusta ba ang atong relasyon? Kumusta ba ang imuhang gugma? Wow. So, igsoon ko sa Dios, ikaw ra makatubag din. Second question, in verse 15, nagingon din when they had finished eating,
Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Kini nga question is the church searching question that asks for first place. Usa ka pangutana, pagsusi, sa pagtino, may tungod sa kining gitawag nga unang dapit, diin nato ipahamutang ang Ginoo sa atuang kinabuhi. Okay? Ingon pa ni, lovest thou me more than this? Or do you love me more than this? Kadiin kini nga pangutana, gipangutana sa Dios ngadto kang Pedro, the one who thought that had lost his usefulness. Gipangutana sa Dios ngadto sa katawo sa iyang kanhing disipulo nga tingali para sa iyang panglantaw, wala na siya pulos. Miabot ba po sa imuhang kinabuhi nga nakaingon ka sa imong kaugalingon, wala na ko'y pulos ng pagkatao. Apan igsuon ko sa Dios, Totilio, unsa man ka sa imong pagkaikaw, gihigugma ka sa Ginoo. Unsa man ka sa imong pagkaikaw, importante ka sa Ginoo. Bililhon ka sa Dios. Og ang Ginoo nangandoy diha sa imong kinabuhi. Kung unsa man ka sa imong pagkaikaw, igsuon ko sa Ginoo, 2,000 years ago nakalabay, usa ka nga iyang gipakamatyan dito sa cross. Ingon anak ka kabililhon sa Ginoo. So tungod ani nangutana si Jesus ngadto kang Pedro, Pedro, gihigugma ba gyud ko nimo labaw ining mga butanga? Unsa man mga butang nga matud pa tingali makaingon ta. Diya sa kinabuhi ni Pedro. He called Peter by his old name and he met Peter where he considered himself to be, and he asked Peter if he loved him more than things around him. Around him. Unsa ba nakapalibot? Now, balik ta. Sa pagpakigsulti, sa mga pangutana ni Jesus na itong higayon nga kang Pedro, naa sila sa baybayon. Gikan nanagat. So, possibly, tingali nga mingon si Jesus, Peter, do you love me more than the sea? Naigugma ba ka na ko gyud labaw pa ining dagat? Do you love me more than your boat? Labaw anang imuhang bangka? Or do you love me more than this nets which used to mean so much to you? Kay mao man gid iyahang gamit para pangisda. Uban sa iyang bangka, uban sa iyang bugsay. Or do you love me more than this fish? Or do you love me more than these friends? Buti pasabot mga igsuon ko sa Ginoo, nagpakisusi gayud si Jesus sa usa ka pangutana kung kinsa bagyod ang mas bililhon para kay Pedro. Og sa ato pod karon nga kahimtang, kinsa bagyod ang mas bililhon nimo nako og natong tanan? Mga butang ba nga nagapalibot kanato? Or si Jesus gyud diha sa atong kinabuhi? Hallelujah. Ang Mateo, kanunay natong madungog, size 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Unya, mingon ta, Pastor, nangalagad naman ko sa Ginoo. Giyon na maginako ang Ginoo, misimba magig ko, Pastor. Wala pa man lagi itong and all these things. Usahay no, diha na kita dayon ba? Muplano bitaw tang mga negosyo, unsa man dayo atong tan-awon? Ang income. No? Sagad gina. Income dayon. Kung mura bag kana bitong ihap na nato ang piso ng itlog pa? Diha toy nagpahulay siyang kwarto? Nagyaob-yaob siya ba? Unya dito day siyang kwarto na ay himungaan naglumlum. Unya ang gilumluman ng itlog 12 ka buok. Enjoy kay siya nga nagihap, nagyaob-yaob, nagakin-akin pa, ano ba? Siya kining 12, mamiso ni tanan, sunod ani mahimong 24. Human kining 24, mamiso po ni tanan, mahimo na ning 48. Unya kining 48, mamiso ni tanan, mahimo na ning, pila naman, 96.
Sige niya ang akin, sige niya ang ginakin. Agoy gabok man dahi iyang katre. Nahugmak pa bitang katre, patay ang manok, pati ang itlog ng pusa. Nawa ang iyang mga manok. Sumunay, delikado, no? Nga, ihapon na daan nato ba ang umaabot, nga wala pa ganit na nakasugod. Wa pa gani ni mo hibaluin nga basi ipagsugod pa ni mo mukwit ka na dayon. Nakuha ko ninyo. Igsuon ko sa Dios sa atong pagpangalagad nga sa Ginoo hinumdumi. Dili diha dayon tamo ani sa atong mga paghago. Kailangan mupugas ta. O kung saan ang atong ipugas, mga pagsakripisyo, mga pagpailob, mga paghulat. Unya diha ni ani, pagsugod na ganit og ani, mag-enjoy na ta sa mga panalangin gikan sa Ginoo. Hallelujah! Palakpakan nato itong buhay nga Diyos. Praise the Lord! Praise the Lord! Ang importante, kinsa ba ang priority gyud para nimo? Uy, nakalimot ta dito. Naam pa man dito and His righteousness. No, di ba? And His righteousness. Usa pa tong and all these things shall be added unto you. So, alagara ang Ginoo, i-prioritize siya sa imong kinabuhi, o ikinabuhi ang Diyos noon nga matarong. Dili ang tawhanong matarong. O diha niya na, you will enjoy sa extra blessing sa Ginoo nga giandam alang sa matagusa. Akong balikon, ang Dios matinud-anon sa iyahang mga saad. Hallelujah! Hallelujah! Nga bang katulo ni siya, gibalik po ni Jesus, nga mo si katulo gani medyo nasad si Peter, no? Ya, ingon dito ni Jesus, ata ragong balikon, ingon pa dito. Primero, yes Lord, Peter, son of Simon, Simon, son of John, do you love me more than this? Yes Lord. Unya, you know that I love you. Ingon ni Jesus, feed my lambs. Unya, again, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? He answered, yes Lord, you know that I love you. Ikatulo, Jesus, mato pa rin said, take care of my sheep. And the third time he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt. Ano man katulo? Tungod kay gusto ra pod iparemind ni Jesus ngadto kang Peter ang iyang paglimod kang Jesus makatulo ka beses. Makatulo ka beses. Tingali mo, hapit gani, may lagpod ka, wapod maingon diha po no. Ayaw na tadro. Ganong katulogod ko, kay katulog, baya ko na mo gilimod pod. Naniguro lang ko. Muna igsuon ko sa Dios, naniguro ra po doon ang Ginoo diha sa atong kasing-kasing. Kisa bagi tinuod gyud nga priority be diha sa imong kasing-kasing. Kisa bagi imong unahon be. Ang imong trabaho, ang imong loved ones, ang imong pamilya, o ang Ginoo diha sa imong kinabuhi. Secret balot lang na siya. Kamo na itubag, ana. Apan, gusto gyud sa Dios igsuon, nga sigurohon nga siya gyud atong unahon. The third one. In verses 21 to 22, nagingon dinhi, when Peter saw him, he asked, Lord, what about him? And Jesus answered, if I want him to remain alive until I return, what is that you? You must follow me. So the third question is the stern question. Sabi ng stern. Kanabang uncompromising or intentional na gyud, no? Intentional, paniguro gyud, mapig-uton gyud o mapugsanon. O intentional gyud siya. That asked Peter to follow him. Human nga nasabta ni Jesus ang kamaturan o napasabot ni Jesus ang kamaturan ngadto kanila, unya mapaniguro ni Jesus kung gihigugma bagid siya ni Pedro, unya sa diha nga nakita niya nga diin nila nga nagihigugma ginilang Ginoo, follow him. Sunda ko, matud pa. Now, kining pulong sa atong Dios, follow me. Tingali para ni atong higayon na unta kay Jesus, mudala ngadto sa usa ka bag-ong kalipay ug paghigugma diha sa kasing-kasing ni Jesus, ni Peter. Why?
Niagi ba siya og kadismaya? Unya feeling niya, murag wala na siya belief diya sa Ginoo. Pero gitagaan ay gyapon siya importansya. Unya giingnan siya ni Jesus, Drew, follow me. Sundar agud ko, anak. Sundar agud ko. Sundar ako. So, tingali bagong kalipay o bagong kadasig nga para kang Pedro nitong higayon na iyang masinati. Di ba pagkanindot mga igsoon sa itong kinabuhi, in spite bitaw sa atong mga failures, in spite bitaw sa ito ang mga kasakit, unya somebody nga muduol diha nimo, unya i-comfort ka, unya mingon nga, ayaw ka balaka, ayaw ka walag paglaom. Luyuan ang tanan, doon na ray maayo nga giandam sa Dios para nimo. Di ba mabuhi ang imuhang kaluyahon? Di ba madasig ka pagbalik? Pero kung gani, naa ka pa sa kaluyahon, paghuman somebody mo, ingon anak, di na ka mausap, mirisira nimo. Or kasakit po taon paminawon. Di ba? Pero there is somebody who comfort you, in spite of your failures, mingon, sundar ako, balik rakot, ni agakon bagid ka. Pagkaninduta, no? Amot ni tabot na ba po dire no sa libing temple, no? Gusto kong maminaw ana ba og naa ba og ulantaw. Nga kana bitang napakya siyang negosyo. Na down gid ba? Niya pagkuman di simply of course ma-discourage, di ba? Sister Mayang no, ma-discourage. Niya pagkuman mura na nga hopeless na. Niya somebody mo dool. Ay ka bala ka. Padayon. Paningkamot. Niya ikapitalo. Imo na. Wow! Di ba mabuhig kadali atong dugo ng kalakihan, no? Yung mura ragi hapon ba o ka nang naa kay utang? Unya pitingguulan na nimo kay ikabayad? Unya pagkatapos, wala nimo daman na iniduol, usay may imong problema, usay may imong gikabalakan. Nalay ko'y utang, bayro nun ako, niya mura prisuhuno naman ko ani. Ay kabalaka, pila man day? 100,000 na good. Ay kagamay raman day ana, ay. Oh, na 100,000. Oh. Imo na bayari to. Niya padayon. Pagkanindo ta igsuon sa paminaw, murag lami ra gyapon mangutang. Ay murag dili abusa na no. Ang atong Ginoo usa kay gayon na failure ta. Pero gabayaran ta sa Ginoo. Usa kay gayon tingali nga mibati taw ka diskurahi sa tong kinabuhi. Pero maingon ang Ginoo, anak, ayaw. Pag-quit. Anak, ayaw, kabalaka. I still loves you so much. I'll be with you always. Hallelujah. Pagkanindot ng mga pulo nga di na itong mabati gikan sa Ginoo. At tingali, sa ito ang gilantaw sa uban ng mga palibot nga ito ang gituhuan nga sila makatabang kanato, pero dili nato masahan, diha sa Ginoo igsuon siya atong maasahan. Hallelujah. So keep on following me, matod pa ni Jesus. Gani usa kay gayon sa diha nga si Pedro. Nakalakaw sa dagat. Kay nahadlok sila sa kay gayon nga dunay tawo naglakaw nga matod pa nila abat. Nya paghuman ingon ni si Jesus, ayaw mo kahadlok, ako ni. Ako ni. Doon na po yung mga panahon des itong kinabuhi nga burag unos sa mga pagsulay nga makayunta makahadlok din para sa tua. Pero doon na ihonghong nga mingon, ayaw kahadlok, uban ko nimo. Di ta kapasagdan. Bisa kung sa kadako si mong pagsulay. Kanya ingon ni Pedro, Ginoo kung ikaw na palakta ko na nimo be. Paingon. Kasi ingon ni Jesus, dali Drew, dali. Tinuod man gid pagkawas ni Pedro, uy gahi man mo magsiminto. Nikawas gid siya sa dagat, sa bangka. Mi padulong ato kay Jesus, nakalakaw gid siya pila kalakang. Hallelujah! Milagro, amen? Milagro. Pero ang problema, itong higayon nga nakalakaw siya, pipila kalakang, nakafocus ang iyang panglantaw, pagtuo, pagsalig nga to sa Dios. Wa siya nakafocus ang kaugalingong abilidad. Ikaduha, nganong naunlod siya, tod kay naminaw siya
sa dinahunog sa hangin og sa balod paingon niya. Og may resulta nga nakalingi siya, nawala nang iyang focus ngadto sa iyang mga pananaw ngadto kay Jesus og nag-anam-anam siya og kaunlod. Igsuon ko sa Ginoo delikado nga sitwasyon sa atong kinabuhi. Nga naman, matapos it is dangerous to look at the circumstances instead of looking to the Lord. Mulingi ganita, mututok ganita sa mga panghitabo nga dili maayo sa itong kinabuhi. Mawa kita. Mututok ganita mga tao, mawa kita. Pero kung mututok ganita ngadto kay Jesus, madaogon kita. Amen? Amen. Why did Peter look away from his Lord and start to look back? Doon na mo siya nadunggan. Nga naglakaw pa yung samtang nag-conversation si Jesus nga to siya. Iyang nadunggan, usama dito, loyo niya, uy, si John. Unya pagkawan, pakita niya kay kini si John, usama po sa mga disipulo ni Jesus. Unya pagkawan ingon niya, naman dito sa itong gibasa, Ginoo. Dito sa verse 21, sa verse 20, sa ito, ingon pa dito, Lord, Peter turned and saw that disciple whom Jesus loved was following them, and this was the one who had leaned back against Jesus at the supper and had said, Lord, who is going to betray you? Sa 21, when Peter saw him, he asked, Lord, what about him? Sa verse 22, Jesus answered, if I want him to remain alive until I return, what is that to you? Yun ni Jesus, you must follow me. Ginoo, ingon ni Pedro, gisultihan ko nimo unsay madangat kanako karon ug bisan pa ngadto sa unahan, bisan pa sa kong kamatayon. Siya day Lord. Siya day Lord. Sa may giingon din the Lord rebuked Peter and reminded him that his job was what? To follow him. Follow me. Sa imong pagsunod, matud pa, ayaw na, matud pa nini, not to meddle into the lives of other persons or believers. Buti pasabot nga, kung mo follow ka sa Ginoo, mga lagad ka sa Ginoo, ayaw iparihas o iandig ang imong kaugalingon sa uban. Amen. Para dili mo muuyon Para dili mo sanong sa ako ang gusto. Akong klarohon, sa panahon nga mga lagad ta diha sa Ginoo, muserbisyo ta diha sa Dios, ayaw ibasi ang imong kaugalingong pagpangalagad ngadto sa uban. Kay ang Dios dunay plano nimo, ang Dios dunay po'y plano nila. Why? Mao ni ang tinuod nga sitwasyon. The Lord, mataban ni, beware when you get your eyes off the Lord and start to look at other Christian. Looking unto Jesus, okay? Looking unto Jesus. Why? Because when we distracted ourselves, our circumstances, or by other Christian, is to disobey our Lord. Kung magpa-distract ta sa itong kaugalingon, unsay mga panghitabo sa itong kaugalingon, mga panghitabo sa uban, sa itong palibot, ngadto sa ubang mga katawhan, nagpasabot nga nagdisobey ta sa katuyuan sa Dios diha sa atong kinabuhi. Unya mo hinungdan nga kita mawala diha sa hingpit nga kabubuton sa Ginoo. So sa itong buhaton, keep your eyes of faith on Him and on Him alone. Amen. So dito ra kita musunod diha sa kabubuton sa Ginoo, ug ang ato ang mga lakang ngadto ra gyud ipahalusubay diha sa dalan sa Dios. Unya ang atong mga mata diha sa tong pagtuo ipahaluna o sentro ra gyud nato ngadto kaniya. Now this does not mean that we ignore others, because we do
have the responsibility of caring for one another, according to Philippians chapter 2, gani kung hindi mo nawali pa na, minsahe pa na sa senior pastor na itong naging Sunday. Rather, it means that we must not permit our curiosity about others to distract us from following the Lord. So kung pananglitan sila sa ilang pagpangalaga, di sila magmatinud-anon, ikaw magmatinud-anon ka. Kung sila dili day gusto og panalangin niya, gusto magkagpanalangin, di sunda gyud ang Ginoo. O kung gusto sila impierno, ayaw pagpa-impierno. Amen. Dunay uban. Pastor, kaluoy naman po ni Satanas kung siya ra isa dito sa impierno. O di uban eh. Bahala ka, basta kaya ako palangit ko. Amen. Na kung sila para impierno, kay muubad sila kang Satanas, adi basag di sila. Kay ang kaluwasan kanya-kanya. O kanya-kanya putang mga tubang ngadto sa Ginoo. God has His plan for us, and He also has plans for our Christians, brothers and sisters, friends and associates. But how He works in their lives, diha sa mala sa katuyuan sa Dios, ang importante, our business is to follow Him as He leads us. Amen. Mao ni nga atong buluhaton. Mind your own business. Do not mind the other business. Buhata, trabahua ang imuhang responsibilidad dito sa Ginoo. Why? Because following Christ is an individual matter. Individual matter, not dependent on what others do. Amen. Amen. Yes. Gitawag ka sa Dios. Gitawag ko sa Dios. Gitawag tang tanan sa Dios sa nagkadaiya nga plano sa Ginoo sa matag usa. O sa nagkadaiya nga mga buluhaton diin kita ipahaluna. Of course, kitang tanan gipanagtawag sa Ginoo nga mahimong kabahin ining mao nga church sa Living Temple tungod kay dunay ipabuhat sa Ginoo alang sa matag usa kanato. O kung unsa man kana ang Dios magapadayag diha kanimo. O sa diha nga ipadayag na sa Dios diha kanimo, buhata sumala sa iyang kabubuton. Amen. Now, igsoon ko sa Dios kumusta. In our conclusion, Jesus Christ is transforming lives today. Kung siya nag-usap sa kinabuhi sa una ni sa mga apostoles, sa mga katawhan sa Dios, nga buot mga laga diha sa Ginoo, hangtod karon padayon siya nga mag-usap sa atong kinabuhi. O hinumdumi dili kita ang makausap sa atong kinabuhi. Wala tay gahom nga makausap sa atong kinabuhi. Wala tay abilidad nga makausap sa atong kinabuhi. Only the Lord nga makahimo niini. O gawas nga siya nagapadayon karon nga muhatag og kabaguan sa atong kaugalingon, wherever He finds a believer who is willing to yield to His will, listen to His word, and follow His way. So, igsoon ko sa Dios, sa imong kahimtang, sa imong sitwasyon karon, kumusta? Jesus will meet us where we are, where you are. Asa man ka karon sa imong sitwasyon, sa imong kinabuhi, sa imong sitwasyon, sa imong pagpangalagad nga sa Ginoo, gusto kang adtuon ni Jesus. And then, Jesus insists on having first place in our lives. Sa iyahang pag-adto diha kanimo, ingnon gyud kaniya, unahara gyud ko anak. Unahara gyud ko. Unahara gyud ko. Unya mingon siya, Jesus calls us to follow Him regardless of what others do. Sundako, ayaw paglantaw sa uban, i-focus ang imong kaugalingon nga ni kanako, kay doon ako igiandam nga kaayuhan para kanimo. Dalaygon ang Dios, and we can succeed only ini mo ang mga butanga as we permit Him to transform us. Salamat Ginoo ni ini nga takna sa kabuntagon. Sa mga pulong nga amo o Dios nga napatalinghugan karon. Salamat sa imong pagpakigsulti. Salamat sa imong pagpahinumdom, Lord. Luyo sa among kapakyasan.
Luyo sa among makakulangon. Apan ikaw nagpabilin o Dios nga naghatag og pagtagad kanamo. Aron sa ingon nga among kinabuhi, among igugol sa pagpangalaga diha kanimo. Padayon ka Dios makigsulti ning imo makanakan. Og salamat o Dios ko. Padayon ka nga magapadayag. Og andam ang imo makatawhan sa pagsunod sa imong kabubuton. Lamang nagampo mi. Padayon ka nga magasusi karon sa imong makasing-kasing. Nga tingali magaingon ikaw, unsa ba ang among mapagkinahanglan? Padayon ba nga kami nahigugma diha nimo? Og andam ba kami gayud nga mosunod diha kanimo sa tibok namong kinabuhi? Igsoon ko sa Dios ikaw nga nagasugod na sa pagpangalagad nga matinud-ano nagatugyan si mong kagalingon ako magaingon kanimo padayon. Og tingali ikaw karon usab nga tingali nakita nimo usab nga dunay kay kapakyasan. Ayaw kabalaka, ayaw ka discourage. Bangon igsoon. Padayon sa imuhang tinguha sa pagpangalagad nga na sa Dios. Kay mahinungdanon ka ug importante ka. Bililhon ka at tubangan sa Dios. Ako ang tanan sa pagpanindog. Dunay awit usa ka prayer song nga tingali kini atong pagawiton karon. Nga mo kini atong ipasibaw nga to sa Ginoo. Change my heart, O God. Change my heart, O God. Kung tingali dili lang atong kasing-kasing usbon sa Dios bisa pa ang atong mga panglantaw, ang atong mga perspective diha sa atong kinabuhi. Gadiin siya gyud ang ato ang i-priority. Samtang kita nagapangalagad ngadto kaniya. Shall we sing the song prayerfully? Change my heart, oh God. Make it ever true. Yes, Jesus. Change my heart, oh God. Hallelujah. May I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God. Hallelujah. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Samtang atong awiton kini sa makausapay igsoon ko sa Dios. Di si mong gibarugan kundi lisod dalang kanimo. Iisay mong duha ka kamot ngadto sa Dios. Samtang ka mag-aawit mo kini imong tinguha, Lord, usba nga akong kasing-kasing. Usba nga akong kinabuhi, usba nga akong panglantaw, but ko mga lagad diha kanimo Ginoo. Hallelujah. Ang Dios karon aniya kauban nato. Ang balaan nga espiritu karon gustong mamuhat sa matag usa kinabuhi. Tuguti sa igsoon. O ang Ginoo karon magapanalangin diha kanimo. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Change my heart, Yes, oh Lord. God. Yes. Change our hearts, Lord. Make it Hallelujah. ever true. Blessed be your name, O God. Hallelujah. Change my heart, oh God. Oh God. May I be like you. You are the potter, Yes. I am the clay. Hallelujah, Lord.
what I pray. Hallelujah. Change my heart, oh God. Oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. 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 Hallelujah, Lord. Hallelujah, God. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise be the name of the Lord. Praise be the name of the Lord. Balaan nga Dios. Amo gyud gilang ikaw tagiya sa mong kinabuhi. Ikaw gyud ang magkukulon samtang kami ang kulunon. Og salamat Lord nga hangtod nining mga higayuna sa tanan nga mga panghitabo di sa mong kinabuhi. Among nasabtan Lord nga imo kaming giumol. Luyo sa mga pagsulay, mga sirkumtansya, mga problema Ginoo nga among na-encounter. Salamat, ikaw ang Dios nga naghatag ka na mong bili. Busa niya kini imo makatawhan karon Lord. Nagaduol di sa trono sa mga grasya. Inisa ang mo makamot timaan o Dios sa mo pagpaubo sa mong kaugalingon. Kung na may mga panahon nga napakyas sa pagpangalaga niya kanimo, forgive us, O Lord. Forgive us, O God. Ug salamat Ginoo. Amo karon na ilang ikaw gyud ang Dios nga dili gyud ay magabiya sa imong makanakan. Ikaw gyud ay ang Dios nga nakahibalo unsa ang among mga panginahanglan. Busa o God sa matag karon ug unya Ginoo pahinumdumi imo makatawhan og tudloy o Dios nga kun unsa man ang mga pagkinahanglan magasulti diha kanimo Ginoo. Tungod kay ikaw ang Dios nga nagsaad Lord nga dili gyud nimo kami pakabsan ni pagabiyaan. Ug salamat Ginoo. Gihigugma gyud kanamo Amahan. Gihigugma gyud kanamo Dios. Ikaw gyud ang among sundon sa among kinabuhi. Ug siliyuhi Ginoo kining imo makatawhan karon. Nga samtang sila Lord sa makausapan nagapanugyan sa kaugalingon diha kanimo. Nga magasunod o magapangalagad kanimo in spite of, hallelujah. God seal them in the mighty name of Jesus through the power of the Holy Spirit. In Jesus' name. In Jesus' name. Ug salamat Ginoo matag usa ka kinabuhi na himong nakapahimuot diha kanimo. Oh, hallelujah! Hallelujah! O ang panalangin Ginoo nga ilang nadawat karon mahimo o Dios nga kini mag-abot ngadto sa matag pamilya nga ilang girepresentahan. Og salamat according to your will. Sumala sa imong gilaraw ng daan nga tawag sa matag usa. We will follow you, Lord. And your will be done, O God, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Natungod niya na Ginoo nini kabuntagon. Ang mga pagkinahanglan o Dios, imo nang gitagbo. Hallelujah! Ang mga balatian, imo nang giayo. Hallelujah! O ang mga panginabuhi Ginoo, imo na Ginoo kining pabungahon. O ang tanan nga mga tinguhag pangandoy magmalampuson in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Dawatan panalangin igsoon ko sa Ginoo. Dawata, dawata, dawata. Hallelujah!
Praise be the name of the Lord. Praise be the name of the Lord. Dalaygon ka, O Diyos, dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa imong pagkamatinud-anon. Among ang kunon, ang mga panalangin gikan kanimo nga imong gisaad. In Jesus' name. A clap offering para sa tungboy nga Dios. Hallelujah! Praise be the name of the Lord. Praise be the name of the Lord. God is good. Amen. Matinud-anon ang atong Dios sa iyang mga saad. Padayon sa pagkinabuhi nga matinud-anon, maminatud-on, o ang imong kinabuhi mahimong mabungahon, malampuson ug mosuhagon. Unsa man ang gihimo sa Ginoo karon alang kanato niini nga kabuntagon, ato siyang ulian sa tanang dungog himaya ug magpasalamat. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Himaya sa langit o sa yuta, ang tanan o Diyos kanimo lamang. Ikaw puno sa gugma na walay katapusan, o Diyos awiton ko ang gugma mo. Noong Diyos mahigugmaon sa tanan, tapos kang may guno, simbahon halaran. Ang tanan kong gugma, pinatugyan ko kanimo, ang kinabuhi ko, Diyos, kanimo lamang. Noong Diyos mahigugmaon sa tanan, Praise the Lord. tapos kang may gulo, simbahon Oh, hallelujah. ang tanan kong gugma, pinatugyan ko kanimo, ang kinabuhi ko, Diyos, kanimo lamang. Ang kinabuhi ko, Diyos, kanimo lamang. Ang kinabuhi ko, Diyos, kanimo lamang. Yes, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory, dalaygon ka, O Dios, dalaygon ka sa walay katapusan. Diha lamang gayud kanimo Ginoo ang among kinabuhi na tago. Kay ikaw man ang nakakupot nini, ug ikaw gyud ang tinugdan nini. Busa Ginoo niini nga kabuntagon usap, nagahiusa kami karon sa pagpangamuyo diha kanimo. Uban sa hangyo Ginoo ni Sister Flor Calamba. Alang sa iyo, O Dios, nga igsuon nga si Priscilla Calamba, Ginoo nga naa sa balatian. Sa iyang heart failure, high blood and diabetes, Lord. Nga din anaa karon siya Ginoo sa ICU. God, wala man siya karon namo makauban. Apan pwede Ginoo namo nga siya maabot pinaagi sa imong gamhanang kamot. O nagahangyo mi karon Ginoo nga imong ituyad ang imong kamot nga gamhanan ngadto Ginoo sa lawas ni Sister Priscilla. Din anaa siya Ginoo sa ICU hospital, Lord, karon. Og sa makausapa amahan, nagahangyo mi sa imong pabor. Og nagaklaim mi sa imong saad. You are the same yesterday, today, and forever. And by your stripe we are all healed. The divine healing power, O Lord, amo karong gihangyo. Nga mukuyanap kini Ginoo sa lawas ni Sister Priscilla. Right now, in the name of Jesus, in the name of Jesus, o ang tanan nga mga balatian nga nagahasol diha kanimo, you are able to heal it in the name of Jesus. In
the name of Jesus. Magahimo kag milagro Ginoo karon sa iyang kinabuhi. Og salamat pinaagi niini Ginoo. Mapamatud-an sa makausapa nga ikaw gyud ang Dios nga ngayan namo Ginoong pag-aalagaran ug pagapasidunggan. Tungod kay ikaw ang Dios nga among buhi nga mananambal. Diha kanimo walay butang imposible. Busa panalangini ang mga doktor karon nga nagatiman nga to kaniya. Ang mga tambal nga idapat siyang lawas bendisyon ni Ginoo. Og makahatag Ginoo kini ginanali nga kaayuhan diya siyang lawas. In Jesus name, tagbo sablo ng ilang mga pagkinahanglan financially. Og salamat to silang pagtuo Ginoo sa pamilya Kalamba o Dios ko nga mahiusaw masentro lamang gayud diha kanimo. Salamat sa imong kaibulungan nga buhat. Among dawaton nga ikaw nagatubag gayon nini Ginoo. Salamat sa imong milagro. Salamat sa milagro Ginoo. Hallelujah, hallelujah. Og tingalo dili lamang kaniya Ginoo kundi sa imong makiigsunan nga nagrepresentan nga niya karon sila makaigsunan nga nasa lang hospital o God. God visit them, O Lord, in the name of Jesus. O bisan pa sa makiigsunan nga silang panimalay nga dunay mga gibati. Salamat ikaw ang Dios nga magakabot nga to kanila. Og ang kaayuhan Ginoo magabot nga to kanila. Oh, hallelujah, hallelujah. Dili lamang sa mga lawas nun nga mga balatan ikaw mag-aayo, bisan pa sa mga espirituhanon nga mga balatian. In Jesus name. Salamat kayo Dios. Salamat sa imo Ginoong pagministeryo sa matag kinabuhi sa imo makanakan karon. Nga tungod niya na mamauli kami gikan nining mao nga dapit. Paingon nga to sa matag panimalay nga adunay kasiguruhan. Uban ang kalipay. Uban ang katagbawan. Kagawasan. Hallelujah. Og magatubang kami nining mga adlaw nining nga semana nga madaugon. Gawas nun. Og malipayon Ginoo sa pag-angkon sa kinabuhing madaugon. Dungog himaya Ginoo among ibalik diha kanimo. Ug ang imong grasya kalinaw ug kalipay ug kadagaya Ginoo sa imong gugma padayon nga imong ipasinati sa imong makanakan. Sa pangalan sa among Ginoong Hesus, ang tanan magaingon. Amen. Once again, a clap offering para sa tungboy nga Dios. Salamat kay sa inyong pagani, ang Ginoo padayon nga magapanalangin diha sa inyong kinabuhi. Presence with singing, come into your presence with praise. With this and thankful heart, we are going to celebrate. All our heaven is waiting, now it's on its way. So we shout hallelujah, lift it to you, right and roar of praise. You deserve the highest praise. We can give it more. Lord, we give you our praise. That's what we came here for. You deserve the highest praise. We can give it more. Lord, we give you our praise. That's what we came here for. Come into your presence and sing it.